Heto na mga ka-update, napakaganda ho ng pag-usapan natin ngayon na si Trilling mga ka-update, binigyan na ho ng arrest warrant ng Quezon City Police Department Station. Dito nga ho sa last year false testimony niya kay Paulo Duterte. Yan po ang mga taong kinakarma. Nababalik lang ho sa kanila ang mga panggagago nila dito nga sa taong bayan, lalong-lalo na dyan sa mga inaabuso nilang pamilyang Duterte. Ngayon mga ka-update, dapat talagang makulong itong taong kumantagin po ninyo false testimony. Mga kasinungalingan niya dyan sa kamera, nagkalabasan na. Yan po talaga ang pinakamagandang balita ngayon na talaga namang bagay na bagay. Bagay sa kanya. Karma ho yan. Karma, di ba? Ngayon, sa lahat ng pantantarantado nito ng taong to sa pamilyang Duterte, bumabalik na ho sa kanya. Bumabalik po, bilog po ang mundo kung anong ginagawang pang-aabuso sa kapwa mo. Iikot at iikot yan, kung hindi man ngayon, darating yung araw mo. Hindi buwan, hindi taon, hindi ho natin alam kung kailan. Pero kung ano ang tinrato mo sa kapwa mo, babalik at babalik sa iyan. Di ba nakita mo yun? Yung pangtatrato mo sa mga Duterte. Ngayon, ang Quezon City Police Department Station, kinasuhan ka na ng warrant of arrest. Kaya mga ka-update, panoorin din ho natin ito nga naging pahayag ni Maharlika patungkol sa kalokohan nga na ginawa ni Risa Hontiveros at pagkakalat sa Senado kasama si Soto, Pangilinan at ang mga iba pang dilawan. Na talaga naman mga ka-update, supalpal din sila kay SP Chis Escudero. Particular case. Ang sabi ni Marcoleta, wala pa. Ang sabi ni Hontiveros, hindi meron. Tapos, nung binabanggit na yung case na yun, yung particular case, sabi ni Senator Marcoleta, that's division decision, not the unbank, which is merong 15, na justices na kailangan magdesisyon doon. So, hindi alam ni yun, hindi alam ni Virus. Kasi nagbabasa siya Nagbabasa siya, napipikon si Virus. Napipikon siya, kanina sabi mo, kailangan lang, nagtatanong ka kung meron na bang unanimous decision ang Korte Suprema sa mga nakaraang cases. Ngayon, may nakita na siyang may unanimous, alright? Tapos ngayon, tagtatanong na naman si Kong Marcoleta, is that division decision? Hindi nga natin alam yun, mga palangga. Is that division decision or unbank? So na-corner si Riza Tanas. You know why? Kasi nagbabasa lang sila ng script. Binabasa lang nila si Tito Soto, nagbabasa silang lahat. Wala talagang alam, mga bobo talaga. Ang naging Kong Marcoleta, abogado siya, alam niya, kahit na paikot-ikutin. Okay? Inaan ko lang. Okay. Kahit paikot-ikutin, yung tawag dito, yung mga argumento, kaya niyang sagutin. Ayan po ang pagkakaiba nila. Mantagin po ninyo, bagong-bago ho yan si Senator Kong Dante Marcoleta dyan sa Senado. Pero paano niya gisahin ang mga senador? Paano niya gisahin itong mga alam niyang sumisira sa reputasyon ng Pilipinas at sa reputasyon ng mga Duterte? Paano niya gisahin? Malayong-malayo ang level ni Kong Dante Marcoleta sa mga taong yan. Malayo ho. Yan po kasing si Kong Dante Marcoleta. Nag-aral po talaga yan ng law. Hindi ho katulad nitong sila Risa Hontiveros, batas na nga lang hindi pa masunod-sunod. Diba? Ganyan po ang talino ni Kong Dante Marcoleta. Kaya, totoo ang sinabi niya, kung magluluto kayo ng sinain, galingan nyo naman, hindi yung hilaw. Diba? Mantakin nyo yun, binira kayo ng baguhan, kayo matagal na kayo dyan sa Senado. Hindi kayo nahihiya nun, Risa Hontiveros, Soto. Hindi kayo nahihiya nung ginigisa kayo ni Kong Dante Marcoleta. 19 to 5, 2 beses pa nangyari. Nung nauna. Tapos Supreme Court nagdesisyon na ng immediately executory. Ano ginawa niya? Pinipilit nyo pa rin. Pinupush nyo. Gusto nyo talagang sipain si BP Sara
na mapalayas dyan sa pagluklok niya bilang vice presidente. Pero anong nangyayari? Binabasura paulit-ulit, ipinapasok sa mga utak niyong maliliit na immediately executory at hindi pwedeng ma-impeach si VP Sara. Tignan niyo. Pinapahiya nyo ang sarili nyo, nakikita ng taong bayan kung paano kayo gisahin, birahin ng isang Senator Dante Marcoleta dyan sa Senado. Diba? Hindi porket matagal na kayo dyan sa Senado, maghahari-harian na kayo, o ngayon, may dumating na baguhan. Ano nangyari? Ginisa niya yung Senado. Pinakita ni Kong Dante Marcoleta na kahit bago lang siya, kaya niyang lampasan, kaya niyang urakan yung mga matatakaw sa kapangyarihan at abuso sa taong bayan. Diba, pinapakita lang ni Kong Dante Marcoleta na hindi porket matagal na siya sa Senado yung mga barubal dyan, uurungan niya na. Diyan ho sila nagkakamali. Diyan po ang malaking pagkakamali nila na iniisip nila kaya nilang tapak-tapakan ang mga baguhan o kaya nilang ibuli. Yan po yung pagkakamali nila dyan, mga kapdi. Kaya pag nagtuloy-tuloy pa ang pagsasalta ni Kong Marcoleta dyan, talaga namang mapapahiya, magigisa palalo itong mga abuso sa taong bayan. Ay mga pakinggan ho natin. Kasi pinag-aralan niya at alam niya. Whereas ito mga putang inang mga nandoon, which is okay, masaya na tayo dahil na-archive na nga, you know, mamaya pag-usapan natin archive. Binabasa lang, nakikita nyo, Mr. President, Honorable President Chuchu, according to case number Chuchu, kunyari, De La Cruz versus De La Torre, nagkaroon po ng unanimous decision, ganito, ganyan, sa ganito, ganon. Nagbabasa lang. Pero hindi niya alam yung binabasa niya. Kaya nga naloko ako, really? Tapos si Kong Marcoleta, talagang is that unbanked decision or division decision? So natameme ngayon ng mga gago dahil wala silang alam. Dahil hindi nila alam. Nagbabasa lang sila. Ganon din si Tito Soto. Na sinasabi niya paulit-ulit, na sinasabi ni Kong Marcoleta sa kanyang explanation. Yes, Adria, justice prevail. Tulad niya sa parang sinaing na itong lower house ay, nagpasa nitong kanilang yung unang lang articles of impeachment na hindi talaga sila dumaan sa due process, hindi nila ipinakita. Hindi nga nagkaroon ng copy si Kong Marcoleta nung articles of impeachment 1, 2, 3, 4 na yun kasi isinikreto nila. Hindi nila pinaalam sa mga kongresista. Di ba, sinabi doon sa first part ng hearing na pinapirma lang sila na hindi nila nababasa yung articles of impeachment. Right? So, well, it's a good thing dahil nga, ano tawag dito? Dahil nga na-archive ito, meaning, ang paliwanag nila doon, i-archive, isasantabi na lang muna, but I think dismiss without prejudice. So, meaning, tapos na actually. Pero kung meron pa silang makita na kung ano namang kadyutahang mga like ebidensya, which is wala na yan sila makikita. Kung meron man sila makikita, gawa-gawa na naman nila, pwedeng pag-usapan muli, pwedeng buksan muli. Pero as for now, talagang mag-comment nga kayo dyan yung mga moments niyo, yung mga gusto nyong i-comment na mga words doon, pwede kong sagutin. Alright? Kasi hindi ko na i-transcribe yung mga yun dahil I don't have time. Pero kung may comment, may tanong kayo dyan, sasagutin ko. So, sa simula pa lang, alam naman natin, di ba, may mga lumabas nga na nagkabayaran. So, napakagaling. Alam mo, sana ganun lahat ng kongresista, no? At mga senador. And ganun din si Alan Cayetano, maganda yung kanyang pagpapaliwanag. Okay? Ako naman, gigil na gigil ako dyan dati sa kanya dahil, di ba, sinasabi ni Alan Cayetano na ninakaw ni Marcos Jr. yung pati minuto niya during was that vice president debate. Di ba, naalala niyo yun? Anti-Marcos talaga siya. Pero ngayon, maganda yung performance siya doon. We have to address that. We have to bigyan natin siya ng credit.
Kasi maganda din yung kanyang pagpapaliwanag doon na ang sabi niya, antayin na lang, kung gusto niyo tanggalin si Sara Duterte, antayin niyo na lang yung 2028. Di ba? Parang ganon. Ano daw? Ano, wag puro Marcoleta, sabi niya. Bakit naman hindi Marcoleta? Ay, nagpapakita siya na, nagpakita siya ng kabutihan doon palangga. Ito may gugursos, tuta ka ni Romualdez. Kailan ako naging tuta ni Romualdez? Bangag to, siguro yung mga libagin to. Nagpapakalat sila ng kalit siyang narrative dito. Sabi ni Shehara, Pepsi Paloma. Okay. Well, ang daming motion nilito na ang masa. Well, ang purpose talaga nito ng kanilang paggigipit kay Inday Sara ay kalimutan yung mga ginagawa ni Marcos Jr. Kaya nga sabi ko, dapat isunod na dyan sa Senado ang pag-iimbestiga dito sa polvoron. Okay, polvoron effects na may namatay na si Tantoco. Yan ang gusto nilang pagtakpan. Right? Yan ang gusto nilang pagtakpan. Ngayon, grabe, sobra naman. Hindi naman masyado payat, palangga. Joey C. sobra. So, Joey C. Hindi naman masyado. Konti pa lang, mga ilang pounds pa lang. Pero at least, hindi na ako bilog na bilog. But thank you. Josie Datiles. Sabi ni Lalaine Garcia, magaling si Cayetano doon. Magandang, well, matalino naman yan, di ba? Matalino naman yan. Basta gamitin lang yung tama sa talino. At alam nyo, nakikita ko, hindi kaya sa susunod si Bangag na ma-impeach? Okay? Kasi tingnan mo, 19 ha? 19 yung, 19 yung bumoto na isang tabi na muna itong impeachment kay Inday Sara. Oh. Nelly, I love you too. Okay? Yes, from Pampanga. Love you too, darling. AX Fax. Oo nga eh. Nakikita niyo ba yung aking may shape na ako, no? AK Fax. Hindi talaga mapagsisinungaling. May ganun na. So, ito si Aimee nagsalita din. Okay. But tignan natin. Anong masasabi dito kay Aimee? Okay. Pero talagang tameme. Tameme talaga silang lahat doon kay Marcoleta. Hindi talaga sila makalusot. Ay, naisip nila, paano? Ay, ang sinasabi ni Soto, ano tawag dyan? Parang, basta sabi ng mga kampo nila, dilawan, tinklawan, ganyan, bangagan, kawawa naman daw ang bayan. Kawawa na daw ang bayan, hindi pinagkait. Yun yung katotohanan para sa kanila. Kasi sinungalingan yan. Okay? Si Aimee nagsalita. Balik tayo doon sa kay Aimee. At saka napansin mo si Tito Soto, parang mamamatay na doon. Parang hinihingal, parang atakihin ng gago. Sabi may nag-comment, Pepsi Paloma daw. Natuloy ba yung pelikula na yon? Parang hindi natuloy yun, ano? Kasabwat kasi ni, kakampi kasi ni Soto si Lisa Tanas. Di ba sinabi ko sa inyo yan? Wait a minute. Ito. I think I have it here. Oo nga, niwang na ko, no? I'm so happy now, okay? Sabi pa ni Aimee Marcos, grabe. Saan yung kay Aimee? Kasi nungalingan nito ni Tito Soto. Si Soto naghihingalo, gusto talaga matanggal si Vicky. Sabi ni Michelle, oo nga eh. Gusto talaga, kasi syempre Lisa Tanas inspired yan. Gusto ko lang to basahin. Binlock ba ako? Binlock pala ako. So, lilipat ako. Hindi ko makita si Aimee. Binalak nga pala nila ako dati. Aimee, unblock mo na ako. Lilipat ako sa troll account ko. Nakakaloka. Hindi ko makita si Aimee. Binlock nga pala ako ng niyan, no? Binlock ako ng kanyang admin. Ito sabi ni Aimee, Nang humihiyaw na ng buhalang sanggol. Ano daw? Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ayun na ba yan? Asan sinabi niya? A resounding yes. Sa hinaba-haba kong pagsisilbi sa Kongreso sa 12 taon
nananilbihan kami. Ang trabaho ng kongresista, sa pagkaalam ko, ay Nag-e-echo ako na sa kinataman ng kanilang distrito studio ko, hindi ko alam o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umastang Supreme Court. Supremes pa. Wala namang ganun ah. Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono, ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buhaya, baby pa nga ang tawag. Lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, Damihan na. may suggestion po ako. Ito suggestion lang naman, ano? Huwag niyong masamain. Kesa, inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako. Tama na yan. Pumunta siya ng yes. Okay. Anong masasabi niyo mo sa comment ni Amy? Siyempre, drama pa rin. Palitan na raw ang bonjing, yung sanggol na umuunga-unga doon. Well, okay. What can you say? Dapat ang sinabi niya, di ba, ititira niya si Martin Tambaloslos. Ay, ang putang inang Tambaloslos na yan, pareho lang kasabot ng kapatid niyang adik. Kailan sasabihin ni Mangga, napalitan na ang presidenteng, ang kapatid kong Adictus Benedictus na adik. Okay? Sabi ng iba, naglalaro lang daw. Paano ka maniniwala kay Amy Marcos? Okay, fine. Okay, thank you. Okay? Kasi bumoto siya na wag na ituloy ang speech yun kay Inday Sara. Yung kapatid niya, yan ang punot dulo sa lahat ng paging addictus. So, drama lang yan. Hindi ako pansinin nyo yung mga vlogger na na dumidikit-dikit. Yan ang preparation nila sa 2028 kasi nga gustong, may ambition din yan. Pero never again, Marcos, binanggit na yan ni Sara Duterte. Never again. Okay? Binanggit na yan ni Rodrigo Duterte, di ba? Ayaw niya ng mga Marcos. Binanggit na nila lahat yan. Although, syempre, si Inday, kaibigan niya si Amy, so tignan natin. Pero ang punto de vista ko, kung gusto niyang palitan, hindi yung Speaker of the House. Dahil kung mahal niya si Inday Sara, ang panawagan niya, hindi lang that isinama niya na yung kapatid niyang Judas, ang kapatid niyang kidnapper, smuggler, snatcher, lahat na, at si Lisa Tanas. Kaya wala rin ang kwenta yung mga sinasabi niya. Yung kapatid niyang adik. Sino ba nag-i-empower kay Tambaloslos? Kasabot nila yan nag-take over ng Okada Manila. Si Tambaloslos, Amy Marcos, ayan, di mo imbestigan yan sa Okada na yan. Yung expose ko, 2023 pa. Yung kay Kazuo Okada niya na, tinake over na ng mga Judas. At ang kapatid mo at si Lisa Tanas ay sangkot at saka si Tambaloslos dyan sa panggigipit sa foreign investor na si Kazuo Okada. Kaya wala nang kwenta sinasabi ni Amy Marcos na palitan si Tambaloslos. Kayo naman, nagpa-uto-uto. Kayo, wow, galing-galing ng speech ni Amy Marcos. Bullshit. Mas bibilib ako sa kanya kung nasabihin niya na adik yung presidenteng kapatid niya. Sabi ni Yula Valdez, ikaw ba talaga ay artista na Yula Valdez? Palangga. I'm not buying of what Amy Marcos said. That's BS. Exactly. Okay? Matagaling talaga yan sa kasinungalingan, sabi ni Marilu.
at sa buhok ni Virus. Sabi ni Shizan, anong masasabi mo sa buhok ni... Sige, mag-comment kayo dyan, yung mga ano nyo na-observe nyo baka kasi na-miss na nakatulugan ko nga. Buhok ni Virus, nabasa ko kay Jason sa parang bigaon. Hindi ko pa siya napansin yung buhok niya, pero alam ko, si Virus ay laging may kodigo. Okay? Wala siyang alam. Sinisendan lang siya ng mga staff niya, ito sasabihin mo, kunyari may unanimous decision na in the past. Tapos pag imagine mo, hindi niya akalain, dahil matalino nga si Marcoleta, alam niya sinasabi niya, sabi niya, was it division decision or, division or unbank? Napikon siya kasi hindi niya akalain na ika-counter siya ni Kong Marcoleta. Bring PRRD home, sabi ni Hazel Corpus. Proud naman ang mga double agent, sabi ni Fagel. Talaga naman, popromote mo si Amy, porque nagboto si Amy ng yes to archive the impeachment. O sino-sino yung mga nandoon na nagbumoto, di ba? Baka naramdaman na nila. Baka nangingibang, kasi may alam akong senador dyan na bumoto na pumuporma na behind the scene kay Vice President Sara. Dahil nakikita nila na talagang malakas pa rin ang mga Duterte. Baka nangingibang ilog na sila. Yes, Jojo Posteros, nilampaso talaga sila ni Senator Marcoleta. You know how beautiful kapag yung balitaktakan nila is balitaktakan o yung nagsasalta talagang may alam sa batas. Kaya dapat talagang iboboto sa mga susunod yung may alam sa batas. Yung matalino. Yung alam ang ating konstitusyon. Hindi yung nagbabasa lang ng script. Kasi kawawa talaga ang bayan. Kaya di ba yung iba hindi nagsasalita? Kasi wala silang alam. Hindi nila ma-counter si Marcoleta na abogado. Kasi hindi ka makakalusot. Kapag ang tao nagsasalita ng katotohanan, based sa batas, sa konstitusyon, based sa tama, hindi ka dyan mananalo. Kahit anong i-destroy mo, kahit isirain mo pa, katulad na ginagawa sa akin, di ba, ng mga alpotera, kahit anong paninira nila, kapag ang tao nasa tama, hindi ka talaga mananalo. But we have to congratulate Vice President Sara again, kasi nga, nabawasan siya ng burden. But I know in advance na alam niya na ito dahil nag-release na nga ng desisyon ng Korte Suprema. Although, di ba, meron silang motion na yan. So, wala nang kwenta yan. Wala na yan. It's gonna be useless. So, dapat na mag-focus itong Senado. Wala na kasi talaga tayo maaasahan sa House of Representatives. Kasi, hawak talaga ng mga bangag yan. Sinabi namin mismo ni Amy Marcos, di ba, ni Mangga, na nagkabayaran, ganito, ganyan. Hindi niya nga ma-push yung investigation. Wala nga napaparusahan. I-remember sa charter change, may pasabog siya na nakita si Zaldico, si Oñate, di ba, nag-meeting sila ni Tamba na nagkabayaran, 20 million ba yun per district. Nasaan na yung investigation? Habang nasasayang ang pera ng bayan, magpapakitang gilas, mag-imbestiga tayo, ganito, ganyan, magbabakbakan sa plenaryo and everything. Tapos after that, wala na. Hindi napapanagot si Tambaloslos. So, maniniwala lang ako kay Amy kung bibitayin niya ng patiwarik si Martin Romualdez. Kung bibitayin niya, salugsugin niya yung pinsan niyang Judas at isama niya na yung kapatid niya. Doon lang tayo maniniwala. But for now, we're happy na, yun na nga, na wakasan na yung drama nila dyan sa Senate at finally, move on na tayo next year na naman, for sure, magpapaila naman sila ng panibagong impeachment kasi their purpose, di ba, 2023, yung ating pasabog, ang ating expose. Oplan, eliminate the enemies. Pabagsakin si Pangulong Duterte, which is nakakulong ngayon, pabagsakin si Inday Sara, pabagsakin si Pastor Kubulit, pabagsakin ng mga vloggers like me. But not anymore with the Alpotista. Kasi chami-chami na sila, kay Amy Marcos. Sabi ni Gloria Bandi, Vic Rodriguez for Senator 2028. At Glenn Chong, yan yung mga matatalino na, alam mo, imagine mo, ang senador, si Kong Marcoleta, andyan na. Si Glenn Chong, si Vic Rodriguez,
si Attorney Lambino, dahil abogado din siya, yung mga magagaling na abogado, kapag yan ang mga, dapat nga, alam mo, dapat ang requirement yan sa mga senador. Alam mo, kahit naman hindi naman sanang, kahit hindi abogado, as long as nakapag-aral, kasi yung batas na pag-aaralan, pero syempre, mas maganda pa rin naman kung abogado talaga, dahil nag-google sila ng time to study about the laws and, yung constitution. Siguro ang ganda pa, like Miriam Defensor in the past, nakita natin, di ba? Kung paano niya talaga tablahin yung mga bobo sa Senado. Paano naman tayo magkaka-interest makinig sa action star, sa komedyante, katulad ni Tito Soto? Di ba? Paano tayo? Wala tayong makukuhang substance. Dapat nga, they make laws, dapat they know kung ano yung batas. Yan na, dapat yan ang irepasuhin sa konstitusyon na dapat ang tumatakbong abogado at kongresista ay may nakapagtapos ng pag-aaral o kahit pa paano mayroong certain units na nag-aral kahit basic law lang. Kasi continuing education, dapat bago kahit na hindi ka, let's say, accounting graduate ka o mass comm graduate ka o nursing graduate ka, di ba? It's okay, nakapag-aral ka, pero dapat may certain number of hours or X number of hours na nag-study ka ng batas. Di ba? Kahit basic ka, para alam mo, hindi ka magbukang tanga doon. Boboto ka lang, yes, okay, I'm done. Di ba? Katulad ni Risa Tanas. Ang yabang, putang ina, Mr. President, in the past, there is a case between ganito, between ganyan. Na merong unanimous decision. Tapos nung sinuplano ni Marcoleta, saan yan? Anong klaseng decision yan? Tapos nagagalit siya. O kanina nagtatanong ka lang na kung mayroon ba unanimous decision. Ngayon na ipinresent ko. May bago ka na naman tanong. Abay, natural. Boba ka eh. Diba? Nawawala sa script niya na tameme, sabi ni Chloe. I know. Yun ang ibig sabihin natin na kapag puro basa-basa ka lang, kasi hindi sila nag-aral. Dapat inaral niya kasi pumunta siya doon sa podium. Your Honor, Mr. President, meron nga po palang ganito, ganyan, na kaso, binabasa niya. Nung sinupla siya, tinabla siya ni Mark, anong decision yan? Division or unbank? Napikon kasi hindi niya akalain na off guard, siya doon na tabla talaga si ni Marcoleta. What? Sabi nga, Miss Marlica, na paghahandaan po yung walang alam pag may question and answer. Totoo yun. Mababalidate mo, tama ba? Mababalidate mo, or what's the term? Malalaman mo talaga, na si Risa, malalaman mo talagang wala silang alam. So ngayon, push lang sila ng push, tanggalin si Sarah, kasi si Sarah, ganito, ganyan, pero wala talagang bobo talaga. Doon natin nakita, bobo si Soto, bobo si Virus. Sino pa bumoto sa kanya? Si Kiko Maching. Ayan, may alam naman yan kasi abogado yan. Kaso lang, nagbobobobohan. Dahil vested interest. Yan si Ma'am Aquino, sila talaga yung mga notorious doon kahapon. But in fairness sa mga bumoto, baka tumatawid na sila sa kabilang ilog. Baka nakikita na nila, who knows? Baka next year, si Bangag na ang i-impeach. Sabi ni Sheherazad, yes, na-trap, that's the right word, no? Na-trap talaga si Risa Tanas doon sa tanong na yon. Sabi ni Swordfish, dapat kapag nasa Senado ay mga lawyers. Lawmakers ang tawag sa mga yan, wag yung mga walang alam. I know. Baka si Junior walang pinag-aralan, binoto mo at pinaglaban mo versus Lenny. May pinag-aralan naman, ito tong si Noel, nabudol nga kami. Diba? Pinaglaban ko talaga si Bangag dati. Okay? Dahil akala ko gagawin niya yung tama para sa bayan. Pero dahil ulul nga at addictus benedictus pa lang, si Lenny, let's talk about Lenny. Si Lenny nanindigan ba sa pagiging anti-Marcos niya? Nasaan na si Lenny? Di ba nandun sa Bicol? Ano ba si Lenny, governor? Ang ingay niya dati, na pananagutin niya si Marcos Jr. dahil magnanakaw. Asa na si Lenny? Alam mo kung sinong hangaan niyo dyan? Si Attorney Rowena Guanzon. Yan ang susuportahan ko sa susunod na halalan.
Kahit pinklawan yan, may paninindigan. Hindi bumaliktad. Di ba siya yung number 1 ng ngiwi-ngiwi? Yeah, ngayon pa lang, dinideclare ko. Si Rowena Guanzon nandoon sa kahapon. Si Rowena Guanzon, yan, gigil tayo dyan dahil nga anti-Marcos yan. Pero nung nahubaran na natin ng Marcos at tama pala si Rowena Guanzon, ulit-ulitin ko, hanggang ngayon, talagang kinukundina niya ang bangag ngiwi. Si Lenny nasaan? Matutuwa sana ako kay Lenny kasi tama nga siya. Tama ka pala, Lenny, nakawatan talaga. Walang kwenta talaga to si bangag. Asan si Lenny? Wala, di ba? Ibig sabihin, walang rin paninindigan. Kasi once nanindigan ka na magnanakaw yan, it's the same thing with Cayetano. Although kanina, ang ganda ng performance niya, nasa na yung paninindigan niya na pati oras niya ninakaw ni Marcos Jr.? Wala. So, ibig sabihin, they're just good. Depende sa situation, depende sa time, depende sa interest nila. Kasi if you're really fighting for your country, alam mo magnanakaw si Marcos, gagawa ka ng paraan, iimbestigahan mo lahat ng kababuyan ni Marcos Jr., ng pamilyang Marcos, ni Lisa Tanas. Dapat may, sabi ni Joy Kaminsky, natumbok mo, dapat may strict qualification maging senator at congressman. Dapat lahat lawyer. Minimum kasi gagawa ng batas. Di yung uupo lang ng tahimik na wala kasing alam. Totoo yun. Although may mga staff sila, may mga abogado sila. But you have to know something. Di ba? Ako nga pag nanonood ako sa kanila na hindi ko maintindihan ng mga terminologies, inaaral ko para naman maipaliwanag ko sa inyo, ano ba ibig sabihin nito, ganyan-ganyan. Hindi, yung mga yan, pumupunta dyan unprepared, katulad ni Virus. Pumunta lang doon, nagbasa-basa, may nag-text na sabihin mo, may unanimous decision before, Kaso nung inano na siya, di ba, kinross exam siya, kung may alam siya, yun pala yung word na iniisip ko kanina. Kinross exam, kung may alam ba siya, kung ano ba yung sinasabi niya, wala talagang alam. Mayor ba si Lenny? Yes, Duterte and Marcos for President and Vice President, sabi ni Lana. Ayan. Actually, si Kong Marcoleta dapat maging presidente. Push na natin. Yan dapat, 72 years old na pala si Kong Marcoleta. Alam mo si Kong Marcoleta, may paninindigan yan. I'm telling you. Nung na-meet ko siya personally sa Hague, may sinabi yan sa akin na I just cannot disclose na tuwang-tuwa ako na grabe anong taong to. Definitely ayaw niya sa ginagawa ng mga Marcos, ng mga bangag. Hindi nga lang niya pwedeng suntukin doon si Amy sa harap o hindi niya pwedeng suntukin si bangag nung nakita niya, right? Mayor ba si Lenny? Mayor daw. Nag-enjoy na si Lenny sa perks. Asan ang paninindigan ni Lenny? May nag-comment kasi kanina. Nagkaaway-away na sila ngayon. Recently, may inaano si Trillanes about her na, kung siya daw ang naging presidente, hindi daw, ano sabi dito? Na hindi daw ipagkakanulo si PRRD sa ano tawag dito sa ito. Hindi daw ipagkakanulo si PRRD sa ICC. Dahil ito ano sabi dito? Kinontra ni dating Senator De Lima ang kasalukuyang Misaba pala. Ang kasalukuyang mamamayang Liberal Party List. Okay? Kinontra ni De Lima ang naging pahayag ni Trillanes na hindi isusuko ni dating Vice President Robredo, si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court sakaling nanalo siya sa Pangulo 2022. So sa isang statement, sinabi ng mababatas na mahirap paniwalaan ang claim ni Trillanes. Base na rin sa public record ng dating Vice Presidente. Inaalam ni De Lima na noong nasa Bicol pa sila ni Robredo ilang araw lamang matapos maaresto si Pangulong Duterte, sinabi umano ni Robredo sa harap ng media na ito ang unang hakbang tungo sa pananagutan ng hustisya. Gayon din noon, pinag-usapan, anyway, mag-away-away sila, walang kwenta. Nasa na si Robredo? Bakit hindi niya panagutin si Bangag? Na alam niyang magnanakaw. Ayan, si De Lima. Diba? Yan ang mga anti-Marcos since birth. Nasa sinapupunan pa lang sila, diba? Si De Lima at saka si Trillanes, tandem po yan. I know. Ngayon, ginagamit nila. Mga propaganda yan para yung mga Duterte supporters, nakakatuwa. Kasi si Lenny pala, hindi pala niya gusto dapat isuko si Pangulong Duterte sa ICC kung siya'y nanalo. Yan ay mind conditioning.
Once nakalaban, katulad ng mga, ni Trillanes, ni Lenny, ayan, ni De Lima, kalaban yan. Kasi bakit? Sila yung pinakamaingay na anti-Marcos. Pero tahimik sila sa kidnapping ni Marcos at ni Lisa Tanas. Tahimik sila sa travel ni Marcos. Tahimik, hindi nila kinikriticize si Marcos. Whereas si Attorney Guanzon, malupit. Diba? Talagang naninindigan siya dito sa bangag na ito. So, alam nyo, pwede sana tayo maging kakampi nitong mga naging dilawan na galit kay Marcos. Kaso lang, nung nanalo si Marcos, naduwag ng mga putang ina, at ngayon, kakampi na sila. Diba? So, hindi sila para sa taong bayan. Wala silang pinaglalaban. Wala silang balls. At huwag kayong nagpa-follow-follow, okay? O, dagdag ko na sa mga vloggers na walang paninindigan. At yung mga vloggers na walang statement, parang gusto neutral lang. You know? Yung mga vloggers